Everyone, we are here in front of you to present our advocacy campaign about teenage pregnancy. So, teenage pregnancy. Can you please read and check? Teenage pregnancy is when a woman under 20 gets pregnant. It usually refers to teen between the age of 15 to 19, but it can include girls as young as 10. It's also called teen pregnancy or adolescent pregnancy. Teenage pregnancy o tinatawag ding adolescent pregnancy. Tumutukoy ito sa mga pagbubuntis ng mga kababaihan na umiidad na hanggang 19 na taong gulang hanggang sa 10 taong gulang. Ang teenage pregnancy ay mapanganib dahil alam naman natin na ang katawan ng babae sa edad na iyon ay hindi pa umabot sa ganap na kapanahunan. Maaari itong humantong sa isang komplikasyon na hindi lang sa bata mangyayari kundi pati sa ina. Ang maaari makuhang komplikasyon ng isang ina ay ang pagtaas ng presyon sa dugo na nauugnay sa pagbubuntis. Ang pwede ring makuha ng bata ay ang mababang timbang, malnutrisyon, at isa na dito ay isilang na premature birth. Alam naman natin na ang teenager ay hindi naghahanap at hindi nakakakuha ng sapat na nutrisyon dahil sila ay bata pa. Isa dito ang kalusugan ang iniisip natin para sa ating tulad nating mga kabataan. Hindi natin nakukuha ang ating gusto dahil tayo ay wala pang trabaho, tayo ay maagang nakikipagrelasyon nang wala pa sa edad. Isa dito ang dahilan, isa itong issue na kinakaharap ng ating bansang Pilipinas. Alam naman natin na napakalaki ng papel ng mga kabataan sa ating panlipunan. At dahil diyan, may mga sanhi ang maagang pagbubuntis. Josel Galope will give the cause of teenage pregnancy. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Again, I'm Josel Galope at i-discuss ko sa inyo ang mga dahilan ng maagang pagbubuntis ng mga kabataan. Cause of teenage pregnancy. Una, meron po tayong lack of information about sexual and reproductive health and their rights. Realizing their basic rights and undermines individual control over decisions concerning health and education. So, isa daw sa maaaring dahilan ng maagang pagkabuntis ng kabataan is yung kakulangan nila sa informasyon. Kasi, kapag kulang sa informasyon, sila hindi masyado nakakapag-decide tungkol sa kanilang buhay, tungkol sa kanilang sarili. Hindi nila alam kung kailan ba sila mag-aanak or kung kailan ba nila isasaalang-alang yung pagkakaroon ng anak. Okay, so our next one is sexual violence. The major intimate partner sexual violence during pregnancy was having unwanted sexual intercourse due to fear from the partner or being physically forced to have sexual intercourse by others. So, isa daw sa maaaring dahilan ng maagang pagkabuntis ng kabataan is yung sexual violence o karahasang sexual or pwede rin tawaging rape. So, ito yung teenage na pinilit, tinakot o pinuwersa ng isang tao upang makipagtalik sa kanya. So, ayun, maaari daw yung maging dahilan ng maagang pagkabuntis ng kabataan. So, minsan, nagkakaroon ng maraming teenage na nabuntis dahil sa kaso ng rape at base sa mga napanood ko sa news or sa sako, ang nagiging dahilan ng rape case or ng rape ay dahil minsan sa mga nakakausap natin internet kasi yung mga ibang babae umaano kaagad sila, kumbaga, nagtitiwala kaagad sila sa kausap nila, dyan na magbibig, hindi nila alam na yung nakakausap nila. Masama palang tao at may masamang balak sa kanila. Anyway, yung gusto ko lang iparating dito is kailangan natin mag-ingat minsan sa mga nakakausap natin para at least hindi tayo maging isa sa ma-rape or mapabilang dito sa sexual violence. Okay. So, next one is lack of education or dropping out of school. Teenage mothers are less likely to finish their education.
isa daw sa maaaring dahilan ng pagkabuntis ng kabataan is yung lack of education or yung kakulangan sa edukasyon dahil sa pag-drop out sa school. Maraming teenage o maraming kabataan kasi na imbis na piliin ang pumasok sa paaralan, isipin yung magandang buhay para sa pamilya nila. And of course, hindi lang naman para sa pamilya nila, para na rin sa sarili nila. Mas pinipili nila yung wag mag-aral or mag-drop out sa school. And ayun, marami ako actually yung mga nagiging kaklase na ganun noon. Curious ako noon kung bakit ayaw nila pumasok, wala ba silang pangarap sa sarili nila. And yun, na-observe ko or nalaman kay reason nila dahil minsan sa boyfriend, kaya hindi sila pumapasok. And minsan bad influence friend, inaaya sila na huwag ka na pumasok, mag-inom na lang tayo, ganun, bisyo. So, ibig sabihin ko dito, maaaring mabuntis yung mga kabataang mas inuuna yung bisyo kasi yung mag-aral. Okay, so our next one and also the last one is lack of parental guidance can cause their lives are chaotic. Separation can include displacement, inability to families to care for children due to puberty, disability, domestic violence. So, isa daw sa maaaring dahilan ng pagkabuntis ng kabataan is yung lack of parental guidance na magsasanhi ng gulo sa kanilang buhay. So, ayun. Minsan kasi maraming kabataan actually yung nakukulangan talaga sa gabay sa atensyon ng magulang na talagang nagiging dahilan yun kung bakit naliligaw sila ng landas. Actually sa amin, sa may bangkal, may part doon na yung mga kabataan buntis. Ang totoo nga, wala pang halos teenager yan, as in bata pa lang talaga. And sa base of my observation, nakikita kong dahilan kung bakit ganon, kung bakit nagkakabuntisan sila or nabubuntis sila na maaga is nakukulangan talaga sila sa atensyon ng magulang nila. At di ba imagine tayo dito, maswerte tayo kasi may mga magulang na gumagabay sa atin. Imagine niyo kung wala, di ba? Yung parang kunwari sa akin, kapag tinamad ako pumasok, hindi na ako papasok. Pero dahil may magulang ako na gumagabay sa akin, pipilitin niya ako na pumasok. Ibig sabihin ko doon, kumbaga, ngayon, pag may gumagabay sa atin na natutuwid tayo ng landas, compare sa mga teenage or sa mga bata na walang gumagabay or hindi, nakukulangan sa gabay. Siyempre, sa paligid natin, maraming tukso. Imbis na at sa kanila, walang gumagabay sa kanila, maaari silang maligaw at dyan na papasok yung maagang pag-boyfriend kasi di ba walang gumagabay sa kanila. Saka bisyo, tropa, kaya magpasalamat tayo kasi may strict parents tayo. Ayun, maaaring maging dahilan ng maagang pagbubuntis nila yan yung kakulangan sa gabay. And isa pang isi-share ko yung may kaibigan kasi ako na talagang kulang siya totally sa gabay sa attention kasi broken family siya, yung mama at papa niya may sarili ng pamilya. Hindi siya makabilang sa mama niya kasi syempre may bago ng pamilya yun, iba yung mga saka sa papa niya, hindi na rin siya makabilang. So ngayon, imbis na mabigyan siya ng attention, ng gabay, hindi na kasi may mga sarili ng focus yun. So, ang nangyari ngayon, nasaan siya? Nasa boyfriend niya siya nakatira. Hindi ko sinasabi na magbubuntis siya, pero maaari siyang magbuntis kasi di ba, doon siya nakatira sa boyfriend niya. So, ayun lang po yung apat na dahilan na maaaring dahilan ng maagang pagbuntis ng mga kabataan. Yung una po, yung lack of information, yung kakulangan sa kaalaman. The second one, yung sexual violence o yung karahasang sexual. The third one is the lack of education o yung kakulangan sa edukasyon. Yung pang-apat is yung lack of parental guidance or yung kakulangan sa gabay ng magulang na magsasanhi sa kanila ng gulo sa buhay nila. So, ayun lang po, sana naintindihan naman po ng lahat. At ngayon naman po, pakinggan natin ang epekto na ipapaliwanag ni Rachel Behania. Thank you. So,
So, good day everyone. Kung kanina ay ipanilawanag sa inyo ni Giselle Galope kung ano nga ba ang causes of teenage pregnancy, ngayon naman ay itatalakay ko sa inyo kung ano-ano nga ba ang effect of teenage pregnancy. The first effect of teenage pregnancy is pregnant teenager and their children often require more medical care and attention, increasing healthcare costs. Sinasabi dito na ang pregnant teenager at ang kanilang mga anak raw ay masigit na nangangailangan ng medikal na pangkalusugan at ganoon din sa atensyon sa pangkabuhayan. The second effect naman of teenage pregnancy is the expenditure on public service including food stamp, public service and program na kung saan sinasabi rito na ang paggasta sa pampublikong serbisyo kabilang ang food stamp, mga programa ay maaari raw tumaas habang ginagamit ito ng pregnant teenager. At ang pangatlo namang epekto nito na kung saan teen pregnancies at the number of college dropouts among girls as only 15% of teen mother graduated only from high school. Sinasabi rito na ang teen pregnancies raw ay maaaring mabilang sa dropout ng kolehiyo para sa mga kababaihan. Dahil sa 50% lamang na kababaihan ang nakapagtapos ng high school kumpara sa 90% na hindi agad napupuntis ng maaga. At ang paapat naman na epekto nito is teenage pregnancy may add to unemployment as young adults may remain unemployed or underemployed due to a lack of proper education. Na kung saan kabilang dito ang kawalan ng trabaho dahil marami pa rin teenagers ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral at walang sapat na edukasyon. Dahil iniisip nila kung anong mas makakaigi para sa kanilang mga anak. And the last is pregnancy can put the teens, parents, and extended family under emotional and financial stress. Sinasabi lang dito na ang pagbubuntis raw ng maaga ay maaaring masailalim sa under emotional or financial na stress, kagaya na lamang ng pag-iisip sa kanilang mga gastusin. Sa ngayon naman ay ipapaliwanag sa inyo ni Rica Duzon kung ano nga ba ang percentage of teenage pregnancy. Percentage of teenage pregnancy. Dito nakikita ninyo ang bawat percentage ng teenage pregnancy mula 2021 hanggang 2023. Kung ilan ay binabaw at tinaas taon-taon. Makikita din ninyo dito sa 2023 ay mayroong 19.579 birth kada 1,000 katao. As sa 2022 naman ay mayroong 19.778, mas mataas ng 1.01% sa 2023. At sa 2021 naman ay mayroong 19.778 per kada 1,000 na katao. May taas na 0.99%. Kaya't maging responsable tayo mga kabataan upang sa susunod na taon ay bumaba na ang percentage ng teenage pregnancy dahil lalong umirap ang ating bansa sa dami ng populasyon ng tao. Kaya't iwasan natin ang mga pagtalik ng maaga upang sa susunod na taon ay hindi na tumaas ang percentage ng teenage pregnancy. Ngayon naman ay pupunta naman tayo sa awareness of teenage pregnancy na ipapaliwanag ni Joella Clarito. Good afternoon everyone. I'm Joella Clarito. Ako ang magpapaliwanag ng awareness of teenage pregnancy. Adolescent pregnancy remains a major contributor to maternal and child mortality. Complications relating to pregnancy and childbirth are the leading cause of death for girls aged 15 to 19 globally. Kadalasan ang mga may edad na 15 to 19 years old ay nagkakaroon ng komplikasyon sa panganganak at sa pagbubuntis dahil ng mga teenager pa lang ay may posibilidad na hindi nila kayanin ang ganun kaagad na pangyayari. Ito ang mga ilan sa mga dapat bigyan ng awareness. The first is talk to your younger family members about their relationship. Kausapin natin ang mga teenagers
bawat isa sa kanilang relasyon. Bigyan natin sila ng kaalaman na hindi porket maaga silang nagkaroon ng relasyon, agad silang mapusok sa isa't isa dahil lang sa damdamin nila. Sana isipin nila yung maaapektuhan ng magagawa nilang o mabubuo nila. Sana maging handa sila at hindi na sila magsisi pa. And the second is encourage them to commit to respecting themselves and their girlfriend or boyfriend. Hikayatin natin silang unahin ang pagrespeto sa kanilang sarili. Ito ay nararapat lamang. At bigyan natin sila ng kaalaman na ito ay makakatulong sa kanila dahil nagbibigay sila ng paggalang sa kanilang relasyon at sila ay nagbibigay ng disiplina na din sa kanilang sarili. And the third is teach your teen ways to say no to sexual advices of their peers and avoid peer pressure. And the third is encourage your teen to abstain from sex and tell them they will have time for it when they grow older. Hikayatin natin, bigyan natin ng kaalaman ng mga teenager na matuto silang umiwas sa maagang pakikipagtalik, lalo na kung ito ay gusto agad ng kanilang partner. Sana bigyan natin sila ng kaalaman na may time para gawin ang maagang pakikipagtalik. Huwag sana nila agad madaliin ito. May tamang edad para gawin ang maagang pakikipagtalik. Sana naman ay magpakasal muna sila bago gawin iyon para na din mapagplanuhan nila ng maayos at maging handa sila sa posibleng mangyari. And the last is teach your teen ways to say no to sexual advices of their peers and avoid peer pressure. Turuan natin ang mga teenager na huwag agad-agad pumayag o tumanggi sila sa maagang pakikipagtalik. Para na din matuto silang maiwasan ang pagpupumilit o panggigipit sa kanila ng kanilang partners. Dahil mga teenager pa lang sila, marami pa silang mararating sa buhay. Marami pa silang mga pwedeng gawin at marami pa silang mga pangarap na pwedeng tuparin. Kaya sana, tuparin natin mga teenager ang sinabi ni Dr. Jose Rizal ng Kabataan ng Pag-asa ng Bayan. Ngayon naman ay pakinggan natin ang prevention of teenage pregnancy na ipapaliwanag ni Daniela Ayento. Thank you, Joelia. When we hear about prevention, what immediately comes to our mind? Curly, ano ang unang pumapasok sa isipan mo kapag sinasabing prevention? Ang pumapasok lang sa isip mo kung anong pagkakaintindi mo sa prevention. Pag-iwas sa maagang pagkakabuntis. Sa ibang hindi nakikinig dyan, malikot, hindi nakikinig, palaging never mind. Prevention of teenage pregnancy for adolescents who are sexually active. Sexually active, ito yung aktibo sa pakikipagtalik. Dahil alam ko naman na hindi natin may iwasan ang maagang pakikipagrelasyon. Alam ko din na sa edad natin ngayon, tayo ay nakikipagtalik ng maaga. Hindi sa maagang umaga na umaga. Yung maagang edad. Contraception such as condoms, birth control pills, o di kaya injectable birth control methods. Ang halimbawa na ang condoms, birth control pills, or di kaya injectable methods ay isang halimbawa ng contraception. The contraceptive, it is the act of preventing pregnancy. When we say act of preventing pregnancy, ito yung paraan kung paano tayo makakaiwas sa maagang pagkakabuntis. Dahil alam ko at alam ninyo na hindi natin alam kung paano gumamit ng contraceptive. Isa na dito, ang halimbawa ay ang condoms. Karaniwan, ito yung mabibili lang natin, na mumurahin na pwede nang gamitin. Alam ko at alam ninyo yon. Ang kondom ay isang paraan para mapigil ang pagbubuntis ng babae. May ibang medikasyon naman na iniinom, isang gamot. Ito yung pills na binibili din sa isang
sa mga tindahan, sa mga drugstore, di kaya sa mga sa mga mercury drugs. Isa itong pagpipigil sa pagbubuntis ng mga kababaihan na hindi nakaka-apekto sa fertility ng babae. Tumawa na muna kayo. Sir, may distraction. Drugstore tapos. Kaya talaga, nyo, i-discuss kayo ng cause and effect. Yes, sir. Pakalungkot ninyo Presenter Ali. At least ngayon, dahil sa kanya, natawa So the first one, ang mga pwedeng maiwasan natin sa pagbubuntis is hindi sapat ang ating kaalaman sa mga maaaring kahihinatnan kapag tayo ay maagang nabuntis. Educate about sexuality. Bigyan natin sila ng kaalaman para hindi nila gawin ang dapat nilang gawin. Dahil karamihan sa mga teenager ngayon, alam ko na maaga kayong nakikipagrelasyon, hindi nyo mapipigilan ang bugso ng damdamin ninyo na ibigay ang sarili nyo sa inyong mga boyfriend. Sorry, sir. Dahil may kakilala akong na isang halimbawa. Pero never mind, hindi ko yung sasabihin dahil sa akin na lang yun. Pero nasa mabuti naman siyang kalagayan ngayon kahit maaga siyang nabuntis, at least nakakapag-aral pa rin siya. Isa yun ang halimbawa ng hindi lahat ng maagang nabubuntis ay napupunta sa hindi magandang kalagayan. Depende na lang yun sa tao kung anong wala kayong diskarte sa buhay niyo. Kung maaga kayong nabuntis, papabayaan nyo na lang yung buhay nyo na ganun na lang hanggang sa pagtanda nyo. Well, hindi ganon. Kasi tayo mga kabataan, tayo ang pag-asa ng ating bayan. Tayo yung tayo yung magbibigay ng kaalaman sa ating mga kapwa kabataan na ipaano pa yung pagiging batang ina, na hindi lang sa pagiging batang ina ang nakakarating sa magandang buhay, kundi tayo ring mga kabataan na may pangarap sa buhay, pwede din nating marating. At ang magbibigay ng solusyon sa maagang pagkabuntis ay si Shekinah Leong Cria. Counseling. When we say counseling, ito yung proseso ng isang tao kung paano niya masusolusyonan yung problema kanyang kinaharap. Meron kasing iba't ibang klase ng teenage pregnancy. Meron akong kilala na ang tagal niya, siguro 6 months or 5 months na siya bago niya nasabi sa magulang niya na siya ibuntis. Kumbaga, parang siguro natatakot siya na sabihin sa magulang niya na siya ibuntis. Sa akin naman, based on my experience, when I was 19, yun, isa ako sa naging teenage pregnancy. Pero sobrang grateful naman ako kasi yung magulang ko or yung mga magulang, imbis na magalit or paalisin ako sa bahay namin, mas inisip nila na kausapin ako, which is yung counseling. Kinausap nila ako kung anong mas dapat gawin, kung ano yung preparasyon na kailangan ko, na kasi hindi ko naman sinasabi na hindi ko gusto. Siyempre, blessing yan dahil bigay yan ng Panginoon. Mas masama kung ang gagawin natin is ipapalaglag yung The counselor must help the pregnant teenager to navigate the different crises. Yun nga, yung counselor yung tutulong sa isang teenager upang ma-handle niya yung sitwasyon niya, yung crisis na kinaharap niya. Kasi hindi natin alam kung anong mangyari sa mga susunod na araw. Hindi natin alam kung ano yung tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi natin alam yung takot na kanyang nararanasan. After dealing with the shock of discovering pregnancy, a teenager seek out the guidance of a counselor to plan the next stage society and who does not look favorably on unplanned pregnancy, so the teen might feel worried and confused. Dito daw,
tutulungan ng counselor ang isang teenager upang kasi minsan pag sinabi natin na, for example ako, hindi alam ng kapitbahay namin na buntis ako. Nung nalaman nila, may posibilidad na pag-usapan nila ako, may sabihin silang masama sa akin. So yung counselor yung tutulong sa kanya para mapaunawa niya yung mga negative na ibinabato ng mga tao sa kanya. The teenager might feel guilty or anxious about the pregnancy. The counselor must focus on assisting teen through the mental and emotional. Dito naman papasok yung based on my experience din, nung una, syempre na-stress ako, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa magulang ko. Natakot ako. Nung unang-una pa lang na yung pregnancy test na ginamit ko, dito pa yun sa may St. Marmoro ko trinay, mag-isa ako doon, bumila ako. Trinay ko, tapos pag-try ko dun sa pregnancy na positive siya, binato ko siya. Sobrang takot ko kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Ang mother ko kasi nasa ibang bansa, ang tatay ko nandyan, pero parang hindi na sila okay nung ko. Kaya isa ring naging dahilan ng maagang pagbubuntis ko is parang masyado akong naapektuhan dun sa paghiwalay ng magulang namin. Kasi when I was grade 5, doon nagsimula na naghiwalay yung magulang namin. And parang gusto ko yung buo yung pamilya namin, yung pag may nakikita ko na bata na halimbawa sa meetings or sa school uma-attend yung magulang nila. Pero ako, walang uma-attend ng magulang sa akin. Minsan yung lola ko ganun. Kaya kami, halos lahat yung magkakapatid sa lola ko na din lumaki. Kaya yun, madami din na parang stress ang pumasok sa akin noong panahon na ako'y nagbubuntis. Prenatal counseling prepares you in advance to start pregnancy on a healthy note. It gives you a chance to talk about her. Yun na yung tutulungan kanila kung paano na yung gagawin mo. Like halimbawa, magpapa-check up ka, monthly check up, or sa mga vitamins, kung anong vitamins ang kailangan yung inumin, pero hindi pa naman ngayon, pagdating lang ng panahon, gano'n. Tapos yun, sa mga kinakain din, syempre kailangan din natin ng mga healthy foods para yung baby na dinadala mo is paglabas, healthy kayo parehas. And yun lang, gusto ko lang din masabi sa inyo na para sa akin, hindi ko may anak na ako is tapos na yung buhay ko dito sa mundo. Meron pa akong pagkakataon para itama lahat ng pagkakamali. At mabigyan ng maayos na buhay ang yun lang. Thank you everyone, and hopefully you have learned about teenage pregnancy. Congrats! Galing nyo. Galing nyo din. Kanina good luck. Ay, congrats! Ay! Congrats! Pwede naman din. Iiyak ka din. Sa mga recover na tapos magkakaroon ulit tayo ng stay in front place yung mga presenters. Oh, galing din na. Kaya nga muna, kailangan